Okay, good day mga Kowarski. So welcome back to my page and YouTube channel. So share ko na rin sa inyo kung paano ako mag-remap. Pero hindi ko i-share ko lang mga Kowarski ano. Ngayon, ito kasi naka 5. Yan, MRC 5 po 'yan. Pinalitan ko lang siya ng Yoshimura na emblem. Okay. Syempre pag nagpa 5 tayo dapat hindi po siya lean. Pero dun sa mga standard naman lean po talaga yung mga Kowarski ano. Pero aayusin natin siya, itatama natin siya para ano. So magdadagdag lang tayo ng kapiraso and then magbabawas lang tayo ng kapiraso. So i-share ko na rin sa inyo mga Kowarski kung ano-ano yung mga dapat naming o yung dapat kong gawin ano. Okay. So setup ko muna yung aking software. Okay, so check muna natin siya sa ating BAPTEP ano. Ito mga Kowarski ay hindi pa talaga nare-remap. Yan. So makikita na sa plus count niya is 0 pa lang. And yung kanyang ECU ay B71. Okay. So isa-set up natin yan sa B71. So ang gamit ko nga pala mga Kowarski ay Tuner Pro. Hindi tayo mag-ano. Ito sakto pala naka B71 na siya ng ano. Kasi nung nakaraan kasi karere mapulan din ng B71 na Honda Click version 2. Okay, so set ko muna. Okay, so ito mga Kowarski, set na natin siya no. So, pinag-on lang muna natin sa BAPTEP and then so ipapakita sa inyo mga Kowarski yung show nung kanilang yan, connected na siya. So ito muna, pandarin muna natin mga Kowarski ano, para may idea kayo. Okay. Maka RPM. Tatama muna natin RPM mga Kowarski kasi ang RPM niya ay nagre-range lang sa dapat 1.6 baba eh. Kasi nagbago tayo ng 5. Okay, taas muna natin yung RPM. Dapat 1.6 to 1.8 o 1.6 to 1.7. Okay, so tama na yan. Ngayon, close muna natin mga Kowarski. Ito pakita sa inyo mga Kowarski yung show nung kanilang gasolina ano. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung RPM nya 1.6 to 1.7 to 1.6. Yan naman kasi talagang tamang RPM nya mga Kowarski. Pero pag naka 5 kayo, kung mapapansin nyo rito mga Kowarski, ito yung fuel warm ano. Yan. Ang gasoline niya ay nagre-range siya sa 65 to 651 to 621. Kaya nga pag bumaba yung RPM natin, mapapansin nyo dito sa 11 to 900 RPM, nagre-range siya sa 1000 ano. So pagka ganyan, sa totoo lang okay naman yan eh. Okay talaga yan mga Kowarski, 1000 na yan. Okay po yan. Diyan natin makukuha talagang ganda ng sunog ng gasolina, pero wag naman sana mababa. Okay, pero ito tataasan natin ng kapiraso ito mga Kowarski ano. So hindi ko na sasabihin kung paano ang gagawin ko kasi mga secret namin yung mga Kowarski. Ibig ko lang sabihin, pagka tayo magta-target tayo, ito kahit na gawin natin hanggang 1.8 RPM ano, o kaya 1.650 mga ganun kasi. Pero ang range talaga ng RPM natin ay nasa 1.7. So laruin muna natin yung mga Kowarski. Isa yan sa mga babaguhin natin itong parte na to. Kasi kailangan kasi na natatarget natin kung saan yung babaguhin natin. Kung mapapansin nyo yung RPM nya, ayan. Kung napapansin nyo, sa 0 TPS pumupunta siya sa 4,000 RPM ano. Tingnan nyo pagka tinothrottle ko, ayan. Pumupunta siya sa 4,000 RPM. So ibig sabihin, pagka pumunta siya dyan, overlean na po siya kasi masyadong mababa yung nakukuha niyang gasolina rito ano. So dadagdagan na rin natin yan para sigurado. Konti lang na may dadagdag natin. Okay. So sa hanggang sa 4,000, gawin na natin 5,000 RPM ano. Gawin na natin 5,000 RPM sa 0 TPS to
5,000 RPM dadagdagan natin yan. And then dito naman magdadagdag din tayo rito. Dito naman kasi di naman umaabot dito sa ano sa partenary eh. Hindi po umaabot yan kahit anong pihit natin. Ayan o. So, hanggang 5,000 RPM pala yung pinaka lowest nya. Gagawin na natin 6.5 yan. Yung 0 TPS hanggang 6.5 RPM dadagdagan natin gasolina yan. Pero mas maganda, mas madagdagan natin na mas malaki-laki ito dahil napakabababa na kasi na yung mga course kaya no. Ngayon sa may parting dulo naman, kung matataas na yan, imbis na magdagdag tayo dyan, babawasan pa po natin yan mga course. Pero itong parte na to ay dadagdagan natin yan. Sa inyo, yan naman yung sa gasolina. Kung ano yung gagawin nyo dito sa may una, ganun din yung gagawin nyo sa number 2 tsaka sa number 3 ano. Okay, may warm, cold at saka low map kasi ang mga Kowarski. Kapag mabigat na yung mga kung mabigat, halimbawa nagdadalawa na kayo, tatlo kayo, mas the best mga Kowarski, tamang-tama yung gasolina. So pero sa totoo lang mga Kowarski, ito ay hindi naman to masyadong perfect. Hindi kagaya dun sa engineer talaga na gumawa ng mga mapa ng mga motor natin ano. Ang aanoin lang natin mga Kowarski, kung mo nag-pipe si Idol, ang gagawin natin ay wag dapat siya mag-lean kasi nga naiba na yung pipe niya ano. Kaya ang gagawin natin mga Kowarski, hindi natin siya paglilinin, dapat optimal lang ano, sakto lang yung gasolina, sakto lang yung sunog. So hindi lang yung gasolina ang babaguhin natin, pati sa ignition timing. Okay, so ayan. Pero itong mga partner, hindi na ako nagbabawas o nagdadagdag yan. So halos dito na lang sa partner nagdadagdag ano, plus 3 or 1.5 mga ganun lang mga Kowarski. So ganun ginagawa ko. Okay. Ito kasi mga Kowarski, itong gawa na itong remap ay para to sa mga, ako kasi ang tuning ko lang standard lang talaga. Depende kasi yan sa mga karga. Pag may karga kasi hindi talaga ako nag-tuning na yan. Iba nang basehan yung mga Kowarski. Kaya pagka karga na po yung gagawin ko, hindi ko po talaga tuning yun kasi need talaga ng AFR. Then talagang magagaling na tuner, mga tuner remapping talaga yung gagawa na yung mga Kowarski. So maaari magawa ko pero matatagalan bago ko ma-perfect yung tuning nila no. So need talaga doon ng AFR, dyno, yan. So meron naman tayo yung roller bed, yun sa may shop kasi nandito sa may base yan ngayon mga Kowarski. Mga tropa pits kasi natin ito nagpapagawa na to. Okay sa mga Kowarski, sana naintindihan nyo yung gagawin ko ano. So papakita ko na lang yung mga pula. Pwede ko na ipapakita kung magkano dinagdag ko. Mababa na RPM mo. Yeah, nagwa 1.5 to 1.4 lang. Taas natin konti. Yeah. Dapat kahit mga 1.6 man lang sana yan. Mga 1.6 yan. Okay na yan. Okay, so mga Kowarski, ito yung gagawin ko. Ito yung mga babaguhin ko mga Kowarski para may idea kaya. Ayan. Pagka sagad yung mga Kowarski, makikita nyo kung hanggang saan. Sumasagad siya hanggang dito, diba? So, hindi naman siya dumudulo na pagkadulo-dulo talaga. And then kung minsan mga Kowarski ano, pagka yung mga replacement na TPS, meron ito no yun. Inaayos pa namin sa ano yung mga Kowarski sa ano pa inaayos yun. Naayos kasi mga Kowarski yan eh. Yung ito yung ano TPS ano ba? Sorry, pasensya na po at medyo ano. Ito, inaayos pa kasi dito sa may TPS, sa table TPS, inaayos pa yan pagka ano eh. Pero ito na mga standard lang, wala tayong problema dyan. Okay, so na-discuss ko lang yung mga Kowarski. Ngayon, i-remap ko na siya. So hindi ko na ipapakita paano ko siya dinagdagan. Okay, so alaman natin. Basta ito mababago yan syempre. Okay, so yung mga Kowarski, ito na yung mga inaayos ko ano. So ayan. Lahat ng pula na yung mga Kowarski, mga binago ko po yan. May dinagdagan ako and then may binawasan ako. Okay, sa RPM ng mga Kowarski, pakita ko na lang din sa inyo kung anong, saan tayo nagbawas o nagano. Yung pula na lang ipapakita ko sa inyo. Okay?
Okay siya mga course, kaya ipapasa ko na yung ano, ipapakorek ko kung tama ba yung gawa ko. So ito yung gawa natin mga course. Yan. And then correct natin. Lagyan natin na remove. Okay. Pag nag-green to mga course, ibig sabihin okay. Ayan. So okay na ito mga course. Ngayon ilo-load ko na po siya, no? Tulad ng sinabi sa inyo kanina, naka-0 pa to. Okay, so ayan. Ayan, 0 plus count nya 0 pa rin, ano? So, write natin, then kunin natin yung ito yung remap. So check muna natin kung tama yung ECU. Yan, yung code number. Kasi itong mga bin file na mga course, pagka mali po yan, mali kayo ng pasok, masisira ang ECU. Okay? Kaya sa pagre-remove, hindi po basta-basta yan, napasok lang tayo ng pasok. O baka mamaya nagmamadali. Pag nagmadali tayo, kung di natin napansin yung mga code nung pinapasok natin, malilet yan yung motor o yung ECU, puputok po. Pag pumutok ang ECU, mayroon pong gawin yun. Okay, pero nare-repair naman, kaso nga lang napakahirap gawin kung minsan tinatanggihan ng mga gumagawa. So ako hindi ako gumagawa talaga na yun. Ito mga Kowarski, i-write na natin, ano. Yan. So yan, papasok na yan. Papasin nyo rito, mag-check engine na yan pagka ano. So pina-plus count niya, binubura niya dati, ayan, erasing plus. So pag nabura na, ayan na, mag-check engine na siya. So dyan na po pumapasok yung bagong load na mapa na ginawa ko, ano, na minodify natin mga Kowarski. So ito mga Kowarski, advisable ko lang, the best ba naka-remove pag naka-pipe? Mas the best syempre. Doon nga lang sa stock pipe, lean na po yung ano, yung sunog ng gasolina, doon pa kaya sa may ano, sa naka-pipe, ano. Kasi pagka ano, straight pipe kasi mga Kowarski, yung butas niya kasi diretso, wala siyang divider. Malakas talagang magsunog ng gasolina. Pag kulang yung sinusunog niya, sobrang white o maputing-maputi yung sunog. Hindi po maganda mga Kowarski sa makina yan. And then mapapansin nyo doon pag naka-pipe kayo at hindi kayo naka-remove, isa pang cause na yun, napakalakas mag-init ng makina mga Kowarski. And then pag malakas mag-init ang makina, malakas din siya magbawas ng langis. So yun yung mga tinatanong ng iba, kung bakit malakas daw magbawas ng langis. And then pag tinanong ko, naka-pipe po ba? Pag sinabing naka-pipe, ayun, problema po yun. So ano ba mga paraan para maiwasan yung pagbabawas ng langis? So number 1, padagdagan natin ang supply ng gasolina, and then pabawasan, ano. May binabawasan kasi, hindi kasi lahat puro dagdag. And then dito naman sa drain plug nyo, lagi nyo always check pagka naka-pipe na kayo, kasi hindi po kasi pwedeng gamit lang tayo ng gamit. Marami tayong panahon para ma-check natin yung drain plug natin. Check nyo kung yung dipstick pala, hindi drain plug. Check nyo po kung nasa tamang level pa yung langis, hindi po yung gamit lang tayo ng gamit. Okay, so ito mga Kowarski, yan na, niloload na natin. Tapusin lang natin. Okay, sana may nakukuha kayong idea dito sa ginagawa ko mga Kowarski. Sa mga gusto magpa-remap, maaari kayong bumisit sa aking shop, ano, sa Bustos tayo, Bustos Bulacan. Sa mga gusto magpa-remap, sa gusto magtiwala sa akin mga Kowarski, basta yan naman pinapaliwanag ko naman sa inyo yan. Hindi naman tayo basta gawa lang ng gawa. Kailangan kasi maintindihan ng customer kung ano yung ginagawa natin sa motor nila. Okay, tapusin ko muna. Okay, sa mga Kowarski, kaya na siya. Finishing, writing plus with is good result. Please restart the ECU. Okay, so okay muna natin. Yan. And then patayin muna natin yung ignition. Hugutin natin yung okay. And then on natin. Tignan natin kung andar na. Yun. So kung mapapansin nyo mga Kowarski, sa ginawa ko, hindi ko naman pinakailaman yung limiter nya. Okay, advisable ba na pakailaman ng limiter pag stock ang makina? Hindi po. Bakit? Kahit anong sagad natin mga Kowarski, kung stock lang ang makina natin,
hindi po halimbawa yung nakikita natin 10.5 RPM sinasabi nila mga kaworski, ano. Hindi po napapapalo ng 10.5 RPM. So sa mga susunod na next video ko mga kaworski, papakita ko sa inyo na hindi po talaga pumapalo na 9.5 RPM ang ating stock engine, maliban na lang kung kargado ang ating mga makina, no? Pero kung stock engine lang, kahit na ilagay mo pa yung 10.5 RPM, 11,000 RPM, hindi po natin mapapa ganon. And then bakit hindi ko ginalaw for safety na rin sa gumagamit ng motor na to, no? Baka mamaya ibirit na naka center stand, maaring maputulan tayo ng valve spring, okay? Kasi no limit ang mangyayari mga kaworski. Pinataas yung RPM, wala namang kwenta, walang silbi. So sa mga dati ko kasing gawa, gan ang ginagawa ko, ginagawa kong 10.5 kasi panghikayat lang sa customer, ano. So aminado ako na ganun yung ano. Pero nung nalaman ko syempre yung totoo, hindi ko na po ginagawa yan. Tayo ng mga kaworski, pag alam natin totoo, hindi ko basta-basta ginagawa sa motor ninyo. Tapat ako sa inyo mga kaworski, promise ko po yan. Okay, and then ayan na, na-remap na natin siya, no? Assureable ako na mas gaganda ang matak ngayon to. Kanina delay ang ano niya, RPM niya. O delay yung responsive nung makina. Pero ngayon sumasabay sa throttle, oh. Sabay na sabay. Syempre hindi naman kasi nakuha sa paliwanag lang yan. Kailangan talaga magamit ng owner kung talagang may pinagbago yung ginawa ko. Hindi po puro lang tayo salita, di ba? Sa mga kaworski, sa mga gusto magpa-remap dyan, maaari kayong mag-PM sa akin, pag-usapan natin kung magkano ba remap mga kaworski. Okay? So ito, i-deliver ko na sa may-ari mga kaworski, ano? And then tatiming ko na lang yung kanyang minor kasi nga syempre pag nagdagdag tayo ng gasolina, tataas din yung RPM niya. So ayan naman, diagnostic tools na gagamitin ko dyan para matiming yung kanyang RPM. Right? Sa mga hindi pa nakapollow, subscribe sa ating YouTube channel at subscribe na po kayo. And then follow na kayo mga kaworski sa ating page. Kaworski rin po yan. Alright?